Mga mahal kong Amerikanong patriota, alam niyo kung gaano ko kamahal ang Amerika. Alam niyo kung gaano ko pinahahalagahan ang kagustuhan ng mga Amerikano na labanan at tutulan ang pagdatangkang gawing Islamiko ang Amerika. Malaking tagahanga ako ni na Gobernador Greg Abbott, Kongresista Randy Fine, at iba pang magagaling na politikong lumalaban. Hindi sapat ang ilang mabubuting tao dahil nagkakaisa at nakatuon ang kalaban sa kanilang ideolohikal na layunin. Matagumpay nilang napasok ang ating burokrasya, ang ating establishmentong pampulitika, pati na rin ang militar. Napanood ko ang isang video kung saan sinabi ng isang Amerikanong sundalo na napapasok ng mga Islamista ang US military at ipinapakalat ang mapanganib nilang ideolohiya. Hindi ko sila tinatawag na traidor dahil tapat sila sa layunin nila. Pero dapat ka ring maging tapat sa iyong layunin. Ang Islam at kanluran ay parang langis at tubig, hindi magkahalo. Tapat sila sa adikain nila. Dapat tayong maging tapat sa ating layunin at panatilihin ang ating at kanluraning interes na nakabatay sa kanilang mga pagpapahalaga. Bigo ang multikulturalismo at ang Islamismo ang nangungguna rito. Hindi titigil ang mga Islamista hanggat hindi nila nakikitang yumuko ang buong mundo sa Islam. Bakit ko ito pinag-uusapan? Tingnan niyo ito mga kaibigan. Bago ko ipakita ang mga video, kailangan ko muna magpaliwanag. Tingnan niyo ang mga tao dito. Sa kaliwa, si Hassan Piker, isang anchor baby. Ipinanganak siya sa New Jersey, ngunit agad siyang dinala pabalik sa Turkey dahil ayaw ng mga magulang niyang maimpluwensyahan siya ng ideal ng kanluran. Karaniwan ito sa maraming magulang na Muslim noong dekada 90 na ayaw maging pasaway ang kanilang mga anak. Ganun nila ito inilalarawan. Kung palalakihin natin ang mga anak natin sa Amerika, magiging parang Amerikano rin sila. Magsisimula silang kumunta sa nightclub, malulululong sa inom, sugal, at makikipagtalik sa labas ng kasal. Maraming magulang na Muslim ang nag-uwi ng kanilang mga anak sa kani-kanilang bansang Muslim. Pero marami ring nanatili. Kayo ang nagbabayad ng kapalit nito. Si Linda Sarsour at ang dalawang babae ay mga produkto o resulta niyan. Hindi lahat ay bumalik kasama ang anak, pero may ilan na nagbalik na kasama ang anak. Kung saan pinalaki ang isang tao, tulad ni Hassan Piker na lumaki at nanirahan sa Turkey hanggang 18 taong gulang. Lumaki siyang galit sa Amerika mga Kristiyano at mga Hudyo tulad ng lahat na iba pa sa Turkey. Siguro hindi naman lahat, pero alam mo na, lumaki siya sa panahon ni Erdogan na malinaw namang isang Islamist. Galit siya sa kanluran. Hindi niya ito itinatago. Kaya bumalik siya sa US bilang isang adulto. Ngayon, wala na siyang magandang masabi sa Amerika. Sabi niya, deserve ng Amerika ang 9/11 at isa itong pasistang bansa. Binobomba ng Amerika ang mga bansang Muslim at sinasabing deserve ng Amerika ang masama. Galit siya sa Amerika at hindi niya ito tinatago. Hindi ko maintindihan kung bakit pinapayagan ito ng Amerika. Pero naiintindihan ko rin dahil may mga kalayaang konstitusyonal dito na sinasamantala ng mga tao. Pasensya na, naiirita ako sa Magpie. Hindi ko alam kung naririnig mo siya. Kung oo, huwag mo nalang pansinin. Pero nakakainis talaga siya para sa akin. Tingnan mo ang pakalawang babae. Siya ang susi at bida sa video. Ang pangalan niya ay Aber Kawas. Ipinanganak sa New York sa mga Palestinong Muslim na magulang. Lumaki siyang galit sa Amerika at sumusuporta sa Hamas at Islamic Jihad. Sinasabing, nararapat lang sa Amerika ang 9/11, tulad ni Hassan Piker. Siya, ang kanyang mga magulang, at kung siya ay nasa tamang edad nung 9 siya nang mangyari ang 11, hindi ko alam kung ilang taon na siya. Inaakala kong nasa 20 siya, kaya malamang ay sanggol pa lang siya noon. Naalala mo ba yung video ng mga Palestino na nagsasayaw sa tuwa nang mangyari ang 9/11? Malamang kabilang siya at ang kanyang mga magulang sa mga taong yon. Alam mo ba? Ganito ang pampulitikang kultura at establishmento natin. May mga taong lantad ang galit sa bansang tinitirhan nila. Pero di sila napipigilan ng sistema ng politika ron. Malaki ang ibig sabihin nito tungkol sa ating politika. Gaya ng nakita natin sa Australia at Britanya. Pinakamasamang halimbawa dyan ang Britanya. Nakita natin sa Australia. Mga babaeng nagsusuot ng hijab. Mga babaeng Muslim na hindi nagsusuot ng hijab. Lahat sila ay galit sa Australia. Walang nakikitang maganda sa Australia ang mga ito. Pero may posisyon sila sa gobyerno doon. Ang babaeng ito, nanalo sa Democratic primary para sa New York State Senate. Kaya malapit na ring magkaroon ng posisyon sa Australia. Nakakabahala ito. Kailangan natin ng daan-daang Greg Abbott at Randy Fine. Pakinggan niyo ang babaeng to. At kaya parang at sa pagtuklas na alam mo, ang sistema ng kapitalismo at rasismo at
puting supremasiya at iba pa ay lahat. At ang Salmonophobia ay ginamit din, alam mo, para sakupin ang mga lupa, tama, para kunin ang mga yaman mula sa ibang tao. Kaya ito ay isang mahabang kasaysayan. At nakikita lang natin ngayon ang mga manifestasyon ng pagpapatuloy niyan. Tama, tulad ng sa Ikalabing-1 Setyembre. Ikalabing-1 Setyembre, manifestasyon na Ikalabing-1 Setyembre ng pagsasamantala ng Amerika sa mga mahihirap na bansa sa ikatlong mundo. Wala siyang alam tungkol sa kasaysayan ng Amerika. Wala siyang ideya tungkol sa Gilded Age, tungkol sa papel ng Amerika sa pagtatapos ng kolonyalismo. Ilan lang ang nakakalam yan. Si Roosevelt, sa mahabang listahan ng mga kondisyon bago sumali sa ikalawang digmaang pandaigdig, ay sinabi kina Churchill at Charles de Gaulle na kailangan nilang pumasok sa bagong kaayusan ng mundo. Sa kabilang panig ng ikalawang digmaang pandaigdig, mahalaga ang papel ng Amerika sa pagtatapos ng kolonyalismo. Pinilit ng Amerika sina Churchill at Charles de Gaulle na palayain ang kanilang mga kolonya dahil nais ng Amerika ng bagong kaayusan ng mundo na itinuturing na pinakamabait sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang mga taong ito na may hinaing ay hindi interesado sa Amerika o kasaysayan nito, habil mas tapat sila sa kasuotan sa kanilang ulo. Palagi silang tapat doon at walang pakialam sa Amerika. Wala siyang malasakit sa interes ng Amerika. Literal niyang pinapangatwiranan ang Ikalabing-1 Setyembre. Bakit natin ito hinahayaan? Hindi natin ito kailangang tiisin o palagpasin. Dahil dito, lalo akong humihigpit sa paraan ko. Sinasabi ko na marami sa kanila ang sinisisi ang mga Briton sa kolonyalismo. At sinasabing, sinakop ninyo kami kaya nandito kami. Hindi, alam mo ba? Oo, sinakop kayo ng Britanya. Gaya ng ginawa ng ibang sibilisasyon noon. Pero hindi rin obligadong tanggapin kayo ng Britanya. Ginamit din ng Britanya ang dahas sa mga bansa ninyo, gaya ng ginawa ninyo noon. Paano kung sabihin ko na kayang bumbahin ka ng Amerika, pero hindi ka pa rin papapasukin doon? Paano kung sabihin kong kayang sakupin ka ng Britanya, pero hindi ka pa rin nila papapasukin? Kaya namin gawin yan. Binabaha ng mga migrante ang Europa dahil binomba ng Amerika ang mga bansa nila. Eh di sige, pwedeng patuloy kang bombahin ng Amerika at hindi ka pa rin papasukin. Hindi ganun kaliberal ang dapat Amerikano at taga-kanluran. Kaya ganoon ang tingin nila ay dahil sa kanilang liberalismo. Wala pang sibilisasyon sa kasaysayan ng tao, ang umamin na sila ay mali. Ito lang ang panahon na ang kanluran mismo ay nalulunod sa kung anong klaseng walang kwentang pagkakonsensya, kahit hindi mo naman kailangang makonsensya sa iyong nakaraan. Hindi mo kailangan. Hindi mo kailangang makonsensya sa iyong nakaraan. Oo, nakinabang ang kanluran sa pagkaalipin, pero ang kanluran din ang nagtapos ng pagkaalipin. Pinilit ng kanluran ang natitirang bahagi ng mundo na tapusin ang pagkaalipin. Oo, sinakop kayo ng kanluran, pero sila rin ang nagpalaya sa inyo. Ang India ay pinalaya sa politika, hindi sa digmaan. At alam ko na may iba pang mga detalye na kasangkot din doon. Hindi yun lubos na dahil sa kabutihan ng kanilang puso. Bakit natin pinupuna ang kanluran? Dahil hindi ito lubos na mabait sa pagtataguyod ng interes nila. Kahit wala namang ibang sibilisasyon na ganoon din. Sa tingin ko, hindi na natin dapat tanggapin ang leksyon mula sa mga taong ito dahil gagawin nila ang lahat. Gusto nilang masira ang Amerika mula sa loob. Gusto talaga nilang masira ang mga bansa sa kanluran mula sa loob. Bakit natin hinahayaan? Sorry, napahaba ako. Galit na galit lang ako dito. Sobrang galit ako na may mga tinatawag na useful idiots dito sa kanluran na nakikipagsabwatan sa mga taong ito. At yan din ang dahilan kung bakit kinamumuhian ko ang woke right. Nakatuon sila sa mga Hudyo. Ilan ba sila sa mundo? Sa tingin ko, 6 na milyon sa Amerika at 1 milyon sa New York na sumusuporta rin sa kanila. Alam mo, ang New York ay isa sa mga lugar sa Amerika na may pinakamaraming Hudyo. At tulad ng meron tayong mga kapakipakinabang, woke na mga tanga sa kanduran, mga puti na woke, ganun din. Meron tayong mga woke na Hudyo na nakikipagsabwatan sa mga taong ito. Sila rin ang unang tatraydor kapag nakuha na nila ang gusto nila. Para sa akin, hindi mo dapat kamuhian ang mga Hudyo. Yung woke right. Galit sa mga Hudyo, sa mga dahilan na dapat ay sa sarili nilang komunidad, din sila galit. Dahil may mga woke din sa puting komunidad. Kaya kung may mga Hudyong bleeding heart, makakaliwa, woke, sosyalista, at sunod-sunuran sa mga Islamista, meron din ganyan sa puting komunidad. Bakit yung sinisisi ang mga Hudyo bilang grupo? Mga Hudyo, Israel, ang estado ng Israel. Kaya mahal ko ang Israel. Pinipipigilan ng Israel ang mga taong ito. Sa tingin mo, titigil ba sila kung gumagsak ang Israel?
Akala mo ba sasabihin nila, Amerika, iniwan mo ang Israel? Na yon, iiwan ka na rin namin at di na namin susubukang ikumberte ang Amerika. Pakinggan mo ang mga Islamista. Sinasabi nila na hindi sila titigil hanggat di kumalat ang Islam sa bawat bahay sa Amerika. Ano ang ibig sabihin nun? Sinabi ng propeta yon. 1,400 taon nang nakalipas na ang Islam ay narito upang mamuno sa buong mundo. Hindi titigil ang mga Muslim hanggat hindi Muslim ang lahat sa mundo. May mga tinatawag tayong useful idiots mula sa woke na kaliwa at kanan. Kaya kapag tinatanong tayo ng mga tao tungkol sa isang pag-atake, madalas nating tinitingnan ang kasaysayan, di ba? Marami sa atin ay galing sa mga lupang sinakop at mga lugar ng digmaan, di ba? Kailangan kang ipa-deport sa mga lupang iyon. At hinihikayat ko ang Amerika na bumbahin pa ang mga lupang iyon ng mas matindi. Madalas ito ay dahil sa mga patakaran ng US o ng Europa. Napansin ko na maaari tayong magkaugnay dahil doon, pati na rin sa ideya na kailangan nating humingi ng paumanhin para sa teroristang atake ng ilang tao lang. Walang paghingi ng tawad o reparasyon sa genocide at pagkaalipin. Kaya talagang nakakadismaya ito para sa akin. Hindi niya masabi ang iniisip niya dahil nagdadalawang isip siya kung dapat ba niyang sabihin yon. Pinanindigan niya ang ikalabing 1 Setyembre at iba pang teroristang atake at sinabing hindi dapat humingi ng tawad dahil makatarungan daw ito laban sa pulisiya ng Amerika. Nanalo siya sa Democratic primary para sa Senado ng Estado ng New York. Hindi ko kayang bigyang diin. Sa kaseryosohan nito, ang mga taong ito ang gagawa ng mga batas sa hinaharap. Itong Muslim Brotherhood Care, na simpatya o kaalyado ng Muslim Brotherhood, ay hayagang sinabi ito ng kanilang mga tagapagsalita. Nagtatrabaho sila para sa layunin na magkaroon ng 50 kongresista lalaki at babae, pagsapit ng 2028 o 2030. Ito ang kanilang hayagang layunin. Mukhang nanduan ang mga Amerikano para tumulong. Lilipat na ako sa susunod na babae sa kaliwa. Si Darilisa Avila Chevalier ay pinanganak sa Florida sa mga magulang na Dominikano o Haitiano. Nagpalit siya ng relihiyon sa Islam. Sinasabing ang Palestina lang ang mahalaga sa kanya. Kung ito lang ang mahalaga sa kanya, baka dapat ipadalta natin siya sa Gaza. Iyan ang dapat nating gawin. Dapat mong gawin yan. Pero syempre, hindi natin magagawa yan dahil may mga batas tayo. May mga woke na nagsisilbing useful idiots na hindi papayag na gawin natin yan. Hayagan niyang kinamumuhian ng US, tinatawag itong kahiya-hiyang bansa, at miyembro siya ng grupong nananawagan ng pagwasak nito. Aktibo siyang kasali sa isang organisasyon na nananawagan ng tuluyang pagbuwag ng Estados Unidos ng Amerika. Nanalo rin siya sa Democratic primary sa Kongreso ng New York. Kilalanin natin ang babaeng ito na laban sa Amerika. Karapat-dapat tayong lahat sa isang kinatawan na hindi binili ng AIPAC. Binili ng Muslim Brotherhood. Ayos lang daw. Ako lang ang Muslim sa pamilya ko. Nagbalik Islam ako 3 taon na ang nakalipas dahil sa kaibigan kong nagtulak sa akin. Tinanong niya kung bakit ako nag-aayuno ng 4 na taon pero hindi pa tinatanggap ang shahada ko. Nandito siya ngayon. Nung tinanong niya ako dati, naisip ko maganda ang tanong niya. Napaisip ako kung bakit hindi ko pa nagagawa ang hakbang na yon. Pero nakita ko kung paano ang lahat ng mga kaibigan ko na dumadalo sa mga gawain ng mga Muslim ay talagang nagpapakita at aktibo sa lugar. At ang biyaya, pagmamahal, at passion na ipinapakita nila sa mga espasyong ito ng social justice, yun talagang nagtulak sa akin na sumali sa pananampalataya. At gusto kong masiguro na naipapakita namin yun, na naipapakita ko yun sa bawat lugar na pinupuntahan ko. At sana, inshallah, kung makapasok kami sa Kongreso, mapapakita rin namin yon sa bulwagan ng kapangyarihan. Kaya kinakaharap na natin kina Ilhan Omar at Rashida Tlaib sa Kongreso. Magkakaroon ng babaeng ito at mas marami pang mga Muslim, mas maraming kongresista, mas maraming Muslim na kongresista sa Kongreso. Paano naging maganda yon? Itong mga taong ito, hindi nila itinatago kung sino sila, okay? Hindi ito katulad ng pelikula na, alam mo yon, na ang vice-presidente ay nagbabalak laban sa Panggulo at ang CIA ay nakabantay at mahirap intindihin ang mga motibo nila. Ipinahayag na ng mga taong ito ang kanilang mga pananaw. Sinabi na nila sa iyo kung ano ang gusto nila. At muli, kung iniisip mo pa rin na titigil ang mga taong ito sa Israel-Palestine lang, pasensya na. Ibebenta ko sa iyo ang beach property ko sa Afghanistan kung naniniwala ka dyan. Tingnan natin.
Pareho pa rin siyang babae. Binabati ko kayo mga botante ng New York 13. Ang susunod ninyong kongresista ang nagtatag ng grupong humihiling ng kamatayan sa Amerika at paglipol ng kanluraning sibilisasyon. Yun na yon. Ito siya. Mart Makbar Amerika. Iyan ang CU Apartheid Diverse. CUA Quad. Lamia ay kandurani na lumalaban sa ganap na paglipol ng kanduraning sibilisasyon at sumusuporta sa mga kilusan para sa kalayaan sa Global South. Ang aming intifada ay isang internasyonalista. Lumalaban kami para sa kalayaan ng lahat. Inututulan namin ang mga rehimeng genocidal at eugenicist na nagpapababa sa pagkatao ng mga sinakop. Habang lalong lumalantad ang pasismo sa kamalayan ng mga Amerikano, naghahanap kami ng komunidad at aral mula sa mga militante sa Global South. Sino ang mga militante na yon? ISIS, ang Taliban, Boko Haram. Inukuha nila ang aral mula sa mga nauna sa laban kontra panimiil at dominasyon na nagpapalakas sa imperialistang kaayusan ng mundo. Kung bumagsak ang Amerika, babagsak din ang lahat ng mabuti sa mundo. Hindi ko ito basta sinasabi o puro salita lang. Hindi ko lang ito sinasabi dahil magandang pakinggan. Talagang naniniwala ako riyan. Sabihin mo sa akin kung may ibang panahon sa kasaysayan ng tao na ganito katahimik, na may isang superpower na ganito kahandang managot. Hindi ito perpekto. Nagkamali rin ito, okay? Pero pinarusahan din ang sarili nitong sundalo kapag lumabag sa karapatang pantao. Sabihin mo sa akin kung may ibang panahon sa kasaysayan ng tao na ang pandaigdigang hegemon, ang pandaigdigang superpower ay nanagot kahit papaano. Wala pa. Sabihin mo kung meron. Sa sinaunang Roma, kapag sumigaw ka ng kamatayan sa sinaunang Roma, ipapako ka sa krus. Kahit nung huling panahon ng sibilisasyon ng tao at Imperyong Britanya, kung sasabihin mong F ang hari o kamatayan sa namumuno, tingnan mo ang mangyayari sa'yo. Sa Amerika, pwede mong sunugin ang bandila sa harap ng White House at walang mangyayari sa'yo. Sa tingin ko, hindi ito magtatagal. Ilan sa mga Amerikanong pagpapahalaga na ipinakilala ng mga founding fathers tulad ng malayang pananalita. Ang malayang pananalita lang ang tanging kanluraning halagang nagbubukod sa kanluran sa lahat ng iba pang malalaking sibilisasyon. May skyscraper at teknolohikal na pag-unlad ang China. Nakapunta na sila sa buwan. Siguro hindi pa tao ang nakarating doon, pero balang araw makakarating din. Ang UAE at Saudi Arabia ay may matataas na skyscraper at maraming pera. Pero wala silang malayang pananalita. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang malayang pananalita sa kanluraning sibilisasyon. Ngunit inaabuso ito laban sa kanluran ng mga taong hindi tapat dito, gaya ng ipinakita ko. Sa ngalan ng malayang pananalita, pwede pa silang magkaroon ng posisyong pampamahalaan. Kailangan ninyong makahanap agad ng solusyon. At nag-aalala ko na dahil sa konstitusyonal na malayang pananalita, maaring mas mahirap pigilan ang mga taong ito sa Amerika kaysa sa UK halimbawa. Dahil may mga batas laban sa hate speech ang UK. Mayroon sila. At di lang yon. Sa hinaharap, gagamitin ng kanan ang batas laban sa hate speech kontra kaliwang woke na baliw at mga Islamist. May probisyon ang UK kung saan pwedeng kansilahin ng Home Secretary ang pagkamamamaya ng kahit sino sa isang dahilan lang, na hindi ito nakabubuti para sa publiko. Yun lang, hindi mo na kailangan magbigay ng paliwanag. Ginamit nila yon laban kay Shamima Begum, isang ISIS Islamist na pumunta sa Syria para lumaban sa ISIS at hanggang ngayon ay nandoon pa ring naghihirap. Alam ko isa o dalawang halimbawa lang. Pero hindi magawa ng Amerika yon. Dahil sa mga probisyon ng konstitusyon, mas mahirap pa ng pigilan ang mga tao ron. Hindi ko alam paano malalampasan ng Amerikano ang hamon na ito. Kapag nagkaroon ng matinding ka ng partido sa Britanya, maaari nilang bawiin ang pagkamamamayang Britaniko ni Muhammad Hijab. Kapag ginulit mo ito ng 5 o 6 na beses sa mga Briton, kinansela ang kanilang pagkamamamayan, habil hindi ito mabuti para sa publiko. Tingnan mo kung gaano kabilis magbago ang kultura. Interesante ang mga darating na panahon. Sabi ko nga, Amerikano. Pero sa Amerika, may mga baril. At ang mga Amerikano ay mga makabayang may dalang baril. Mayroong kulturang cowboy. Kaya ang isang bansa na kasing laki at kasing dakila at kasing enggrande ng Amerika, alam mo, good luck kung susubukan mong pabagsakin ito. Pero huwag mo ring isipin na kami, na ang Amerika ay hindi matatalo. Huwag mong isipin na ligtas ang Amerika. Nandito ang mga taong gustong saktan ito. Oh, kailangan pa natin ng mas maraming Greg Abbotts at Randy Fiennes.